ay electrical field. Naghihilahan ang magkasulungat na electrical charge, ang positive at negative charge. Ang tawag dito ay electrostatic attraction. Ika nga, opposite attract. Sa kabilang banda naman, nagtutulakan o itinatabo yung isa't isa kapag pareho ang electrical charge. Kapag positive to positive o negative to negative. Ang tawag naman dito ay electrostatic repulsion. Dahil sa lakas ng electrical field, binabasag nito ang insulation properties ng hangin o kakayahan ng hangin na pigilan ng daloy ng kuryente. Ang tawag dito ay electrical breakdown o dielectric breakdown. 99% na bumubuo sa hangin ay nitrogen at oxygen na parehas neutral gas. Dahil sa tindi ng electrical field, nagkakaroon ng ionization. Humihiwalay ang elektron sa atom o molecule ng hangin. Dahil dito, ang hangin ay nagiging plasma. Ang plasma ay itinuturing na fourth state of matter. Ang plasma ay nagsisilbing conductor o nadadaanan ng kuryente. Pero take note, nangyayari lang yan kung ang electric field ay umaabot ng milyong-milyong voltahe. Tsaka lang mababasag ang insulation properties ng hangin. Kapag nangyari yan, ang plasma ang nagsisilbing daan o tulay upang makadaloy ang elektron. At ganitong senaryo din ang nangyayari sa cloud to air at cloud to ground. Ang kalupaan sa natural na estado nito ay may kargang negative charge o elektron. Pero dahil sa naiipon na negative charge sa ilalim ng ulap, nagkakaroon ng matinding electric field sa pagitan ng ulap at kalupaan. Kaya tinataboy nito ang elektron sa lupa. At ang natitira na lang ay proton. Dahil sa opposite charge, nagkakaroon ng matinding attraction o hilahan. Ang proton ay umaakyat sa matataas na lugar katulad ng puno, building o bundok. Ang elektron naman ay tumatawid sa hangin. At pag nagkasalubong ang dalawang yan, boom! Nagkakaroon ng cloud to ground na kidlat. Alam mo ba yung matulis at mahabang metal na nasa tuktok ng gusali ay tinatawag na lightning rod o lightning conductor. Ang layunin nito ay protektahan ng gusali sa pinsala ng kidlat. Ang lightning rod ay konektado sa malaking kawad ng kuryente pababa sa gilid ng gusali papunta sa ilalim ng lupa. At doon itinakalat ang milyong-milyong voltahe ng kuryente. Naimbento ito ni Benjamin Franklin noong 1752. Yun lamang po. Ako po si Kuya Mike na nagsasabing, mga bata, huwag kayong mawawala. Hanggang sa muli nating pagkikita. Paalam!